Again, for the past 2 weeks, we are overwhelmed and blessed by the Word of God, right? Kung narinig niyo po ang message, it's not because of me. Napakaganda po ng message ng mga nakaraang linggo. Enough reason to boost up our service to the Lord para tayo ay ganahan. Kasi sabi ko nga, ang hirap mag-exert ng effort sa isang relasyon na nakikita mong wala namang nangyayari, walang benefits. Pero hinimay-himay natin noong mga nakaraang linggo, ano ba ang benefits natin sa Panginoon? And that is enough reason na makita natin na ang daming pinagkakaloob ng ating Panginoon. Napakasarap pakinggan, napakasarap balikan kung papaano ang Diyos ay naging mabuti sa atin, to explore and to expose our benefits. Ano yung mga naibigay ng Diyos? But you know, our relationship with God is not always about us. Hindi kung ano lang ang ating matatanggap sa Diyos, kundi umiikot ang ating pagiging Kristiyano sa anuman ang pwede nating maibalik sa Panginoon. Alam nyo, sometimes mahirap gumawa ng mensahe sapagkat we cannot escape from the truth that the message is not always about us. Kino-consider natin yan, ang dami namang mensahe, pero ano bang kailangan ng mga nakikinig? Ano ba ang napapanahon? Pero it's not always about us. Minsan hindi laging ano ba ang kailangan natin, kundi ano ang kailangan ng Diyos. Ano ang kailangan ng Diyos na talagang ating marinig. That's why we need to swallow that perspective na ang ating takbuhin at pagpapatuloy bilang Kristiyano ay hindi laging ano ang aking benefits sa paglilingkod sa Diyos, sapagkat given na po yan. Napag-aralan natin last week, nung nagtapat ka hindi, may buhay ka pa rin. Nung nagtapat ka at hindi, kumakain ka pa rin. Nung nagtapat ka sa Diyos at hindi, sumisikat pa rin sa iyo ang araw. The attributes of God will never change. Sa ating pagpapatuloy, hindi laging ano ang ating makukuha sapagkat given na po yan sa Panginoon, ano ang ating magagawa para sa gawain ng Diyos. Pinag-usapan natin yung Thanksgiving. Kung talagang tayo ay nakita natin yung kabutihan ng Diyos, ang taong thankful, ang resulta, nagiging faithful. Amen? Malibang talagang nakita mo yung benefits mo sa Panginoon, imposibleng hindi ka magiging faithful. That's why we will start another series of lesson, Engage. Ano yung engage? It means to pledge. Tayo ay lumalagay sa isang sumpaan. It is a promise. Pag sinabing engage or engagement, it is to participate or become involved. If there's something Satan wants to be done, that is, if you are already saved, be saved, but don't serve. Tanggapin mo ang Diyos, pero hanggang dyan na lang ang iyong gawing para sa Panginoon. Iniiwasan niya na ang isang lingkod ng Diyos, ang isang anak ng Diyos, ay ma-engage, ma-involve sa ministry. And what is ministry? Ministry is anything that you render to the Lord. Anumang bagay na isusukli mo, ibabalik mo sa Diyos. It can be your time, your talent, or it can be your treasure. There is no such thing as one ministry. Hindi tayo pwedeng lahat nandito umaawit sa harapan, hindi tayo pwedeng lahat nangangaral. But there should be something. Ministry is a vast thing, malawak, na masasabi mo na meron akong engagement pagdating sa gawain ng Diyos. Meron akong participation. Sapagkat para mas maunawaan natin yung salitang engage, okay? Ito po ay isang participation or involvement. Sapagkat kung meron man nga pong gustong gawin ang dyablo, okay, para ang isang mananampalataya ay maging mas malaki ang impact sa kaharian ng Diyos, yun ay matapos kang maligtas, be saved, but don't serve.
Sapagkat alam ng dyablo that a Christian without a ministry, maring kung tayo ay bago pa lamang sa ating paglilingkod, tayo ay bisita pa lamang or bago pa lamang tayong mananampalataya, we don't understand ministry. And we are not obliged to be in the ministry. Pero habang tayo tumatagal, katulad po ng isang dayuhan sa ibang bansa, pag ikaw ay ilang araw lang dyan, turista, you are not obliged to any law, commitment, works on that territory. Pero pag ikaw ay taon na dyan, may mga participation ka nang dapat gawin. Or sa loob ng tahanan, kahit pa sabihing loved ones, magbabakasyon po kami sa inyo ngayong summer, 2 linggo. Hindi man maghugas ng plato yan, hindi man yan nag-share sa mga bills, okay lang, 2 linggo bisita. Pero pagka 2 taon nang nasa inyo, that is part of your community or your family, medyo nag-iisip ka na rin na ano ba ang pwede kong maitulong. Ganon din sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. But once you get saved, you are bound to serve. A Christian without ministry, alam ng dyablo na, sige, hindi ko napigilan, talagang nakakilala sa Diyos, but don't go in the ministry. Why? A Christian without a ministry will not contribute to the growth of the church. That is the attack of productivity. Alam ng dyablo na ang isang Kristiyano, bagamat siya'y Kristiyano, pero kung wala siyang magiging participation sa gawain by his time, by his talent, or by his treasure, it will not contribute to the growth of the church. He may not contribute to the growth of the church. Sapagkat ang gawain ng Diyos ay lumalago, una dahil sa Panginoon, pangalawa ito'y lumalago dahil sa pagtutulungan, engagement ng bawat mananampalataya. We will be merely consumer and not producer. Yan ang mangyayari sa ating buhay, na maaring tayo ay punong-puno ng benefits. We consume the goodness of God, but we don't produce for the kingdom of God. Alam ng dyablo na ang isang Kristiyano, kahit gaano katalentado yan, kahit gaano kagandang trabaho niyan, kahit gaano kalakas yan, pero kung ito ay hindi magiging bahagi ng ministry, it will not contribute to the growth of the church. At mismong siya, hindi siya lalago nang wala siyang participation sa isang gawain ng Diyos. No wonder bakit minsan, pansin natin, matagal na tayong Kristiyano, matagal na tayong naririto, pero bakit hindi natin nararamdaman yung paglago? Because Satan knew, you will not grow and you will not contribute to the growth of the church if you are not involved in the ministry. Lahat ng ating ginagawa, yung paglalaan ng ating oras, ng ating mga lakas at talento, lahat ng ating mga handog, sa iba't ibang paraan man. Pero yan ay ginagamit upang lumago ang iglesia ng Diyos. Bakit tayo ay humahayo? Bakit tayo ay may mga satellite church, may mga mission church? Bakit nagpapatuloy ang lahat ng ito? Because of the word engagement in the ministry. Participation in the ministry. So ang unang atake ng dyablo, once you got saved, hanggang dyan ka na lang. Hindi ka lalago. There will be no productivity in the ministry. Because a Christian without a ministry is also will not be an encouragement to the church. This is an attack of our testimony. Pinipigilan din ng dyablo, hindi lang tayo ay lumago. Pipigilan ng dyablo na ang ating patotoo ay maging magandang patotoo. Patotoo na kung saan tayo ay nabubuhay na talagang masasabi nating tayo ay nasa gawain ng Diyos. It's hard to be an encouragement to the church. Kaya nga yung presensya nyo dito, yun palang encouragement na na makikita nyo yung kapatid nyo, malalaman nyo, may problema din pala, may sakit din pala, pero nagagawa niyang mag-church. Problemado rin pala sa pang-tuition, problemado rin pala sa kanyang mga pangangailangan, pero nagagawa pa rin niya mag-church. Dahil may pananampalataya, marami rin pinagdadaanan, pero nagiging encouragement na pwede pala, na in spite of all of this, nandito pa rin ako sa gawain ng Diyos. And it's an encouragement. On the other hand, parang ang hirap ma-encourage
kapag nakikita natin ang ating sarili na tayo ay papalayo sa Panginoon, involving in other things while neglecting the ministry. So, kahit ano ang iyong posisyon, kahit ano ang iyong talino sa pag-aaral, kahit ano ang iyong galing, you can be an encouragement, you can have the applause, the like of the word, but how about the like of the Lord? You can be an encouragement to others. But if you want to be an encouragement in the church, you should be in the ministry. Dapat na ipapakita mo na in spite of all I have, in spite na anuman ang pinagdadaanan ko, sinisikap ko pa rin na magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. And if we don't have a testimony, di ba? Napakahirap na maging patotoo, napakahirap na maging liwanag, na maging sulat ang ating buhay upang mahikayat natin ang mga taong nasa paligid natin. So a Christian without a ministry will not help to the Great Commission of the church. What is the Great Commission? Go ye therefore and teach all nations, baptizing them. The Great Commission of the church, kung meron mang pinakang higit na ministry ang church, may music, may iba-iba, walang iba kundi ang ministry natin ay yung kaluluwa. Yung mag-akay ng kaluluwa. Because that is the remaining reason bakit ang Diyos hindi pa bumabalik. He's still waiting for some souls to be saved. Pero if we don't have a ministry, we will not help to the Great Commission of the church. Hindi natin, it is a test or attack of expandability. Hahayaan ng diablo or nangyari na, wala nang magagawa, naligtas ka, pero hindi hahayaan ng diablo na maging way ka para mag-grow ang church. Hindi hahayaan ng diablo na magkaroon ka ng magandang patotoo. At hindi hahayaan ng diablo na maging bahagi ka to expand the kingdom of God. We may not be all soul winners. Hindi tayo lahat ang nangangaral, hindi tayo lahat ang humahayo. But in some way, kaya may nakakahayo because of our participation. Because of something that we render to the Lord. Maaaring tayo ang ginagamit sa oras, sa lakas, or by our treasure, we help to expand the ministry or the growth of our church. And a Christian without a ministry, ang isang lingkod ng Diyos, ito talagang nakikita natin, ang isang lingkod ng Diyos na walang involvement sa gawain ng Diyos will not be established in his walk in the church. That is the attack of stability. Pag wala kang involvement, napakadaling umalis sa isang organization, sa isang lugar, sa isang bagay. Pag hindi mo nararamdaman yung iyong value at hindi mo pinaparamdaman yung iyong value, napakabilis lamang iwanan. Kaya nga sinasabi natin, yung ating involvement in the ministry, ito yung ating anchor or strongholds, na minsan gustuhin mo mang umalis, pero dahil meron kang dapat gawin, kailangan ka doon, hindi ka makaalis, di ba? Sa inyong mga pinagtatrabahuhan, kung wala naman kayong value doon, ang bilis nyo lamang umalis at ang bilis nyo lamang paalisin. Pero dahil kayo ay valuable doon, hindi kayo makaalis. Sa ministry, pag humanap tayo ng something na pwede nating gawin sa Diyos, it is our stability. Pero pag wala tayong involvement, napakadali lang na ibigay yung ating commitment sa iba because we don't have ministry. Kaya yung ministry, yun yung ating nagiging stability para tayo ay magpatuloy sa Panginoon. When you found yourselves once in the ministry, unti-unting nawawala itong mga gawain mo dati, you will find yourselves palayo ng palayo, palayo ng palayo. Ang iyong upuan hanggang sa makikita mo, wala na ang iyong sarili. Of course, there is this called intensity. May panahon nyo talaga yon, intense kayo. Meron namang panahon sa iba tayo gagamitin. But without any ministry, it attacks your stability. So ang gusto ng diablo, sige, maligtas ka, tanggapin mo ang Diyos. Pero pagkatapos niyan, he will attack your productivity. Hindi kanya hahayaang magpatuloy, hindi kanya hahayaang ma-involve or lumago. He will attack your testimony. Sisirain niya ang iyong patotoo, o di kahit yung patotoo mo na wala kang gawain ng Diyos.
He will attack the expandability. Hindi niya hayaan na maligtas pa yung mga kasamahan mo, katrabaho mo, mahal mo sa buhay. Hindi niya hayaang ma-involve ka sa Great Commission. At ang pinakang huli, the attack on stability. Hindi ka rin niya hayaang magtagal. Eventually, kahit ligtas ka, mawawala ka rin sa paglilingkod. Because that is the cause of a Christian without a ministry. And a Christian without a ministry is not a threat to Satan. Alam ng Diablo, without involvement, without participation, without engagement sa church, alam ni Satan, wala ding magiging impact ang ating pagiging Kristiyano. When it comes to the growth, when it comes to testimony, pagdating sa pag-expand, pagdating sa pagiging matatag, there will be no impact. That's why a Christian without engagement in the ministry is not a threat to Satan. Kaya nga sabi ni Apostol Paul, I thank God for enabling me, putting me in the ministry. Biyaya lang ng Panginoon yan. Now that you are in the ministry, okay, ang ministry po kasi malawak. Merong mga regular dapat nandito ang iyong presence. Meron namang occasional. Meron namang mga tinatawag nating mga panapanahon. But we should seek for something aside from being here, aside from your presence. What will be your present? Ano pa yung pwede nating higit na ibigay sa Diyos para dito? Well, again, sabi ko nga, ito yung mahirap na i-absorb na message. Because this is not all about us. It's all about God. Diba? Medyo overwhelming yung mga message natin last time. Benefits from the Lord, benefits from the Lord. Pero, pagka ang usapin ay hindi patungkol sa ano ang papunta sa atin, kundi ano ang ating mailalabas para sa Panginoon. Any relationship, a life will not exist without in and out. Mahirap din yung tayo ay puro inhale. Linikha ng Diyos na pag may pumapasok, may lumalabas. Right? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, baka puro inhale. Ay, putla na yan. Pag meron kang ini-inhale, dapat meron kang in-exhale. Pag ang Diyos may ibinibigay, dapat meron tayong linalabas or binabalik, and that is the ministry. Ngayon, kung ikaw ay meron ng gawain, what does it takes to be a genuine rooted in the ministry? By the way, you better maybe evaluate ourselves. No? Siguro kung bisita. Pero kung ikaw ay mananampalataya na, what is your engagement in the ministry? Saan ba ako ginagamit sa church na ito? Aside from my presence. You should look for something. You should be involved for at least something. Ngayong ikaw ay nasa ministry na, intensity, panahon mo ito, talagang ikaw yung regular, ikaw yung nandito. What does it takes to be genuinely rooted in the ministry? Kasi kahit nakapasok ka na sa gawain ng Diyos, you get involved in the ministry, hindi pa rin titigil ang Diablo. He will make a way para mawala ka sa ministry. Kaya yung pagiging engaged sa ministry, meron pa rin tayong mini-maintain at binabantayan kasi kung hindi magiging genuine or authentic ang ating engagement sa ministry. There is still attack. Involved ka sa choir, involved ka sa song leading, involved ka sa preaching, involved ka sa any. There is still attack on the ministry. And what does it takes to engage in the ministry? Ano po ba yung kailangan para masabi natin talagang tayo ay totaling maging engaged, maging rooted in the ministry? Unang-una, John chapter 27, verse 28. John chapter 10, verse 27. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Unang-una, what does it takes for a Christian to be involved or engaged in the ministry is the word calling. Sabi po dyan, my sheep, kayong aking mga tupa. This is Jesus Christ Himself. Sa aking mga tupa, sa aking mga anak. Kung kayo ay aking anak, you will hear my voice. Maririnig nyo ako, and you will follow me. What does it takes to be in the ministry? Kung alam mong sa Diyos ka, dapat naririnig mo ang Diyos na tinatawag ka ng Diyos sa gawain niya.
Dapat naririnig mo na hindi ka lang tinatawag ng Diyos na tanggapin mo ako bilang tagapagligtas. Dapat naririnig mo rin na matapos kang maligtas, tinatawag ka ng Diyos to be engaged in the ministry. And they follow me. If you are the sheep of God, you will hear His voice. So ito isang panawagan na talagang naririnig mo ang Diyos, hindi man sabihin natin audible, pero nararamdaman mo at naiintindihan mo, even through the Word of God, lagi nating naririnig na ang Diyos, we need to be in the ministry. Tinatawag sa sa gawain to get involved. Ang mahirap minsan sa atin, ang dali nating sumagot sa tawag pag alam natin na merong ibibigay. Pero pag may paggagawa, nabibingi. Mga kabataan, pag umuwi ang magulang at sinabing, di ba, Kim, may pasalubong, abay, bangon agad. Pero pag sinabi halimbawa, yung mga plato hindi pa hugas, ay nabibingi. When there's a benefits, naririnig natin ng Diyos. But when there's something to be done, na dapat natin gawin, nabibingi ang maraming Kristiyano. It's not for me. Ganon din sa ating paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Pagka minsan, nakakalungkot man, pero ganito ang realidad. Pagka may mga events, pag mayroong tayong mga outing, pag may mga fellowship, pag may mga gala, naririnig natin ang tinig ng Diyos. Di ba? Pero pag ang patawag, tayo ay maglinis, mga young people, walang nakakarinig. Because we often hear something, ano ba yung pwede kong mapala, pero pag ako yung mag-e-exert, minsan, ang hirap madinig. Ang hirap madinig. Pag nanonood tayo ng mga telebisyon, hindi natin pinapansin. Pero pagka napanood natin na magbibigay ng ayuda, abay, ang bilis ng tenga natin dyan. Alam na alam natin anong oras, ang lugar. Pag may ibibigay, naririnig natin. Ministry is all about answering the call. Iba-iba tayo ng panawagan sapagkat iba't ibang ministry ang pwedeng ilaan sa atin ng Diyos. Pero for sure, hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng wala, pero sometimes, nagiging selective hearing lang talaga tayo. We often says, maaring hindi para sa akin yan, kaya na nila yan, sila na lang, basta ako, nandito naman ako. I will not engage in the ministry. You will not grow. You will not expand. You will not stabilize. And that is what the devil wants us to be. Not involving in the ministry. Ministry, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. It speaks about genuine motivation. Yung pagtawag ng Diyos, yun ang pinakang malalim na ginagawa mo to dahil sa Diyos. Pag mali yung pag hindi genuine yung iyong motivation, bakit ka nandito? Bakit ka nasa ministry? Bakit ka nasa church? It will fade away kasi mababaw na dahilan. Sometimes a wrong motivation is our peer influence. Ano yung peer influence? Dahil may nagsama sa'yo. That is a good thing. May nag-invite sa'yo, may nagsama sa'yo. Nandito ang kaibigan mo, friends kayo. Pero kung yun lang ang dahilan, mababaw. Kasi pag wala na siya, wala ka na rin. Pag nag-away na kayo ni Beshi mo, wala ka na rin dito. Pag ang dahilan ay dahil sa tao, ang tao pwedeng magkamali, ang tao pwedeng magkasala, you will get offended. It is not enough. Ang pinakang dahilan, ba't ka nandito, yung hindi nagbabago, walang iba kundi yung Diyos at panawagan ng Diyos. Minsan, we go to the ministry because of what we call emotional hype. Ano yung emotional hype? Yung nabigla ka. Diba? Nabigla ka sa commitment, nabigla ka sa participation, nag-engage ka, nag-pledge ka. Makikita natin yan, maraming ganyan. Pag mga camp, di ba? Our engagement is not based on our feelings. Kasi nagbabago-bago, it's based on our faith. Kaya nga minsan sabi, do not make decisions when you are angry, but even when you are happy. Baka mamaya, nabibigla ka lang. Di ba? Tapos next week, wala ka na. Na ginawa mo lang yan, nag-engage ka lang kasi masaya ka. Paano pag di ka na masaya? Kaya nga ang paglilingkod, it's not all about our feelings, it's all about our faith. Na kahit may pinagdadaanan, nandiyan ka pa rin kasi naiintindihan mo, yung ministry is not about feelings. It is the calling of God. Kaya marami ring nagiging hype when we go to the ministry.
Ministry is not about an event. Kung ating motivation lamang, because there is an occasion, ministry is not a comfort zone. Yung mga event or occasion, that is a happy moment, but when you involve in the ministry, it will take sacrifice. Wrong motivation is when we base our ministry or engagement on our condition. Nakadepende sa aking condition. Depende kung wala akong gagawin, depende kung wala akong ibang commitment, depende kung maganda ang panahon, depende sa aking mood. Pag dyan lang nakabase, ang ating commitment, ang ating involvement, mababaw. The best motivation is my sheep hear my voice. Narinig ko ang Diyos. Nararamdaman ko na ang Diyos ay kinikilos ako that I need to be involved in the ministry and I follow Him. Kaya sa ministry dapat genuine ang motivation. Diba? Kaya if you are here today, maaring may mga naunang motivation why you are here, but eventually, kailangang lumalim ang iyong motivation na kaya ka nandito sapagkat ito ay para sa Diyos. So number 1, it takes the calling to be in the ministry. Genuine motivation. Pag walang genuine motivation, hindi tumatagal sa ministry. Nawawala din kasi hindi tunay at malalim ang dahilan. Pangalawa is concern. Haggai chapter 1 verse 5 to 7. Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Consider your ways. Ano ang teksto? Alam na natin. Umuwi na ang mga Israelita mula sa pagkakaalipin. For 40 years, they had been captive. Sila ay naging alipin. Pagdating nila, tinayo nila ang mga bagay-bagay, inayos nila ang kanilang mga bahay, pinatatayo uli ang mga nasira. Pauli-uli sila doon, pero may nadadaanan silang isang lugar, ang templo. Ang templo na nanatiling wasak, walang kumikilos, walang nag-aayos. Kaya sabi ng Panginoon kay Haggai, Haggai, kausapin mo sila. Matapos ko silang palayain, pinabayaan nila ang templo. They don't have concern. Kaya sabi ng Panginoon, consider your ways. Pangalawa, in order for you to be in the ministry, hindi pwedeng wala kang calling. Pangalawa, hindi ka mai-involve sa ministry without a concern. Without concern. Sometimes we have too much concerns. Minsan, isip natin, ang dami ko ng concern sa buhay. Pati ba naman dyan, idadagdag ko pa sa concern ko. Ayan ang sabi ng Panginoon kay Haggai, Haggai, ang daming concern ng mga taong ito, lahat. Binalikan yung mga tupa, yung mga sakahan, wala namang masama. Pero pagdating sa gawain ng Diyos, wasak at wala. Sometimes we have too many concerns. Pero sa iglesia, nauubos na ang ating concern. Kaya na nila yan. Ang dami na nila. May concern din ako sa aking buhay. Inaalala mo ang gawain ng Diyos. That is the concern. Kaya ka nag-i-involve sa ministry sapagkat inaalala mo ang gawain ng Diyos. You are concerned to what's happening in the church. You are concerned to the growth of the church, to the expansion of the church, to the stability of the church. You are concerned to what's happening. Hindi lang concern ka doon sa anong happenings, anong ganap. Ibig sabihin, concern ka ano ang nangyayari, ano ang kailangan, ano ang dapat ayusin sa iglesia. Nagmamalasakit. Yan ang tamang salita. And we are all accountable sa nangyayari sa ating iglesia. Kaya nagpapasalamat tayo, ang church na ito hindi magiging ganito kung wala tayong concern. Diba? Hindi natin hinahayaan na ang mga bagay-bagay ganito. Hindi natin hinahayaan tayo napuputulan ng mga kuryente. Hindi natin hinahayaan na tayo ay pinagkukulang ng Panginoon because of people who are concerned. Hindi natin hinahayaan na yung mga humahayo ay pinababayaan natin. Hindi natin hinahayaan natin mga iba't ibang gawain because of concern. But if you are not in the ministry, you don't care about that. Hindi mo nga alam kung anong nangyayari sa church. Because you don't have a concern. Hello? Buhay pa ba kayo? Medyo hard yung ating preaching. Ganyan naman eh. Galing tayo sa overwhelming Thanksgiving. But this is not always about us. God is talking to us. Be fair to God. Be fair to God.
What shall I render unto the Lord for all the benefits? And we are all accountable. Pagkita natin, ay parang bumabagsak na ang attendance, ay bumabagsak ang giving, ay yung mga ministry, wala na mga workers natin, anong gagawin natin ngayon? Ang lagu-lago ng damo sa labas. Bakit ang church natin, wala mga pintura, ang init-init? Meron tayong concern at ano ang aking pwedeng gawin? That is concern. Di ba pagka nasa bahay ka at may concern ka sa bahay mo, pag nakita mo ang kalat-kalat, ang daming basura, dahil concern ka sa bahay nyo, gagawa ka ng paraan para mawala yung basurang yon. Yun ay kung may concern ka, kaya nga maraming mga nanay ang nai-imbier na, walang concern ang mga tao dito sa bahay na ito. Ako lamang ang may third eye, ako lang ang nakakakita na madumi, ako lang ang nakakita na may hugasing plano, ako lang. Kasi nanay lang ang may concern minsan. Ganon din sa gawain ng Panginoon. All of us should have an eyes of faith to see what it has to be done in the ministry. We are looking for what is happenings, not just happenings, program or events. And that speaks of genuine compassion. Ito ay nagpapakita, kung meron kang tamang concern, you have a genuine compassion, tunay na nagmamalasakit, pagmamahal. Alam niyo kung bakit? Ang daling iwanan at mawala sa isang relasyon, sa isang organization, kung wala yung tunay na malasakit. And even in the church, without genuine compassion, it is easy to be out of the church. What does it take to engage in the ministry? My calling, my concern, my commitment. Commitment, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first the kingdom of God. Unahin natin ang Panginoon. To commit, ang kabaligtaran is to omit, add or minus, para maunawaan natin yung salitang commitment sa buhay ng mag-asawa. Kung ikaw ay may asawa na at may lumapit sa iyong matandang mayaman at tinatanong kung ikaw ba ay pwedeng ligawan, ang isasagot mo, sorry po sir, may nakauna na. First, committed na po ako. Kung kayo ay may mga trabaho at merong mga invitations, punta kayo dito, ganto. Pero dahil alam mong may una ka nang nauuhan, anong sasabihin mo? Pasensya na, may commitment na ako mamaya. Ang tawag doon, commitment. When we say commitment, first. Lahat tayo may mga gagawin, lahat tayo may mga pwedeng ipasok sa buhay natin. Pare-parehas lang ang oras na ipinagkaloob ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin walang oras. Pero, depende kung ano ang mga naging commitment natin sa ating oras. But when you involve in the ministry, hindi lang calling, hindi lang concern. It takes commitment. Priority. May I tell you, once you engage yourself in the ministry, it is a commitment. It is a priority to seek first the kingdom of God. Hindi lang dahil wala kang ibang commitment sa iba. Hindi dahil wala ka lang magawa. Kahit marami ka nang ginagawa, pero dahil ito ay commitment, you will seek first the kingdom of God. That's the problem. Back to motivation. Kung ang motivation mo, you are in the ministry, you are here because of this is just a spare time. Maluwag ako ngayon. Papaano pag sumisikip na? Doon papasok ang tinatawag na commitment. Which one is your priority? That's the problem. Number one ang Diyos sa atin pag walang ibang kaagaw. Pag walang iba tayong gagawin. Pero why are you here? Why do you give your time, your talent, your treasure? Because you know the word commitment. Meron din namang iba. Kayo bang mga nandito, wala ba kayong magawa sa buhay? Ba't kayo nasa church? Inaantok din naman kayo eh. Maglalaba din naman kayo, may gagawin din kayo. Meron din kayong nandito. Marami ring pwedeng gawin. Pero pag sinabing commitment, una, ano ang una kong gagawin? And you are here today because you know that today is my commitment to God. Seek God first. Bakit tayo nandito? Bakit kayo nag-i-involve sa choir? Wala ba kayong ginagawa pag Sabado? Wala ba kayong mga ginagawa sa buhay niyo? Meron din naman eh. Pero nag-commit kasi ako na bagamat meron akong ibang gagawin, pasensya na, nag-commit na ako dito sa oras na ito and I will seek God first.
Tayong mga nag-o-offering, wala ba kayong mapaglagay ng pera po? Pastor, di na nga namin alam kung kung paano pagkakasyahin. Pero bakit ka nagbibigay? Kasi nag-commit ako sa Diyos. Kasi pag hindi nyo naintindihan yung word na commitment, ang buhay natin, ang daming pwedeng gawin. Ang daming pwedeng gawin sa oras mo, ang daming pwedeng gawin sa lakas mo, ang daming pwedeng gawin sa kayamanan mo. Pero pag hindi mo naiintindihan yung salitang commitment, hindi mo alam kung sino ang uunahin mo. But when you learn the word commitment, meron din tayong gagawin, meron din tayong paglalagyan. Pero inuuna ko ang lahat ng para sa Diyos. Bakit? Kasi ang tawag doon, commitment. Commitment, may mga time siguro na we compromise talaga, mahalaga din at minsan lang naman. Pero may mga pagkakataon na minsan pinaglalaban natin, sinisikap natin. Pero minsan kasi hindi naman sobrang lalim, minsan mababaw o nakasanayan na. Minsan mababaw ang ating commitment, kaya ang dali nating bitawan. Sunday, ngayon ba? Nandito ka ngayon because walang other commitments. How about next Sunday? May nagyakag, tayo mag-volleyball sa beach. Sabi naman doon tayo sa pesta sa Nauhan, maraming handaan. Oops, may kaagaw na ang commitment. Which one? Ay, nalipat ngayon. Yung dating number 1 ng Diyos, nagiging panghuli na uli. Because you don't know the word commitment. Mababaw ang commitment. When we say commitment, pinaglalaban natin yan hanggat kaya, kayo ang una. Hindi yung ang bilis na ilipat. Okay? Hanggat kaya, kayo ang una. Minsan, hindi tayo makapag-church dahil lang sa paglalabada. Pinagpalit mo ang labada sa Panginoon. Number 1 sa priority mo, maglaba. Ang iksi-iksi ng service natin. Pwede kang gumising na maaga o pwede kang sa tanghali, sa hapon. Mga mag-aaral, I'm persuading you, pagbutihin ang ating pag-aaral. Pero minsan, meron po akong review. Sa kalahating oras lang ito, hindi mo ba pwedeng unahin? Bakit? Simula ba pagising mo hanggang pagpikit ng mata mo, nagre-review ka? May mga time din naman patihaya ka lang ah. May mga time namang nakakasilip ka pa sa Facebook. Mababaw minsan eh. Maliban na lang talaga alam natin, medyo talagang malalim, bakit we compromise? Pero may mga Kristiyano mababaw ang commitment. And the reason why you are here, bakit may mga Kristiyanong nanatili? Because of a strong commitment. Ang dahilan, ang daling bitawan ng commitment natin sa Diyos dahil ang katotohanan, mababaw minsan ang mga mananampalataya. You should fight for your commitment. Given na yung minsan talaga, pero yung malalim na dahilan, pero matutunan nating ipaglaban ang ating commitment. Kaya minsan sa ministry, pag meron tayong mga mag-i-engage, especially yung mga regular ministry, pag meron tayong ipapasok, minsan, kailangan talaga continuous commitment. Minsan may mga nag-suggest, Pastor, ipasok natin si ganito, kahit kulang tayo sa multimedia, kulang tayo sa ganito. Yes, qualified. Pero pagdating sa commitment, diba? Parang hindi rin tatagal eh. Parang bibitawan din tayo, iiwan din tayo. Diba? May mga ganon. Kasi tingin ko hindi tayo ang priority, hindi ang Diyos ang priority. Hindi rin maging effective. Kaya if you want to be in the ministry, there should be calling, there should be concern and commitment. Pang-apat, ang tawag pala dyan is genuine dedication. Malalim ang iyong dedikasyon. Pang-apat, panghuli, is the word character. Kailangan kung ikaw ay nasa gawain ng Diyos, totoo ang iyong panawagan, may tamang motivation, genuine motivation. Concern is genuine compassion. Commitment is genuine dedication. And character is our genuine identification. 1 Samuel 16 verse 7. Ito si Samuel, naghahanap ng magiging hari ng Israel. Ipinatawag ang lahat ng mga kapatid ni David. Parang nagmo-model, isa-isang lumalabas, pinapakita, may mga malalakas, may mga gwapo, iba-iba. Pero sabi ni Samuel, sabi ng Panginoon kay Samuel, hindi sila ang napili ko. Bakit? Look not unto his countenance or the height. Huwag mong tingnan yung height or yung kagwapuhan or yung panglabas, yung talento. I refuse them. For the Lord sees not as a man sees. Iba ang nakikita ng Diyos. For man looketh on the outward appearance, ang tao nakatingin sa labas, but the Lord looketh on the heart.
Character. Character. Pwede kasing ma-fake ang ministry. Pwedeng katulad ni Samuel, na-fake siya ng mga kapatid ni David. Pasadong-pasado ito, qualified ito, pero sabi ng Panginoon, no, hindi lang yan. I'm looking for the heart or for the character. Titingnan ko ang puso. Kaya sa ministry, when you get involved in the ministry, kung ang labas may standard sa gawain ng Diyos, meron din tayong standard if you want to be in ministry. Mga simple character. Mga simpleng character. Unang-una, sa ministry, bawal ang tamad. Amen? Bawal ang tamad. Kung talagang gusto mong ma-involve sa ministry, hindi pwedeng naghihintay ka lang ng kung anong meron. You participate, you involve. Sa ministry, bawal ang sin mode. Bawal ang walang communications. Diba? Nararanasan nyo yan minsan, mga leaders, mga kung ano, magbabato kayo ng gagawin. Hindi naman pala sisipot sa ministry, wala man lang sinabing absent po ako, wala. Hindi pwedeng ganun. Character. Diba? Kailangan nagpaparamdam, kailangan nagko-communicate tayo. Diba? Sa ating mga officers, alam na yan. Kahit ilang beses kang umabsent, walang problema, basta sabihin mo lang kasi may ministry ka na dapat maisalin sa iba. There should be that character. Sa ministry, bawal ang tamad, bawal ang sin mode. Bawal ang pride, bawal ang mayabang. Hindi pwedeng pag nawala ako dyan, kawawa yan. Hindi magiging maganda ang tunog. Pag nawala ako dyan, sintonado yung mga yan. Pag nawala ako dyan, wala na magbibigay. Babagsak ang church. Hindi pwedeng ganon. It's all because of Christ. Ikaw ang dapat mag-humble na salamat nga at ako'y nagiging bahagi sa gawain ng Diyos. Bawal sa ministry. Kaya hindi rin pala basta-basta, sige, papasok ako sa ministry, gusto kong ma-involve. Kahit mag-involve ka, pero kung wala kang karakter, hindi rin eh. Sa ministry, bawal din ang pahulihin. Hello? Nag-commit ako po ang magsosong leader. Abay, paano ka magsosong leader? Wala ka pa ng 8:30. Hindi wala din. Magpa-practice ako ng choir, ay kinabukasan, late ka, hindi ka rin nakakanta. Wala rin nangyari. Diba? Ito yung mga karakter na dapat meron. Diba? Paano kayo ilalagay sa ministry if you don't have punctuality? Mahirap din pala. Kaya hindi lahat na-involve sa ministry. Because ministry is not a comfort zone. Ministry is not a comfort zone. Sa ministry, bawal ang matatampuhin. Kahit sa natin na congregation, bawal ang matatampuhin. Diba? We should be mature enough in the ministry. Nasasabihan, naiaayos, maging sa pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi maiiwasan. Katulad ngayon, medyo offending ang message natin, medyo mabigat. Diba? Parang ako ata ang pinatatamaan ni pastor. Pasalamat kayo pag tinatamaan kayo. Kasi ang taong umaaray, buhay. Amen? Ang mahirap yung ikaw na pala yun, parang wala ka lang. Hindi mo nararamdaman na ako pala yun. Patay. May mga iba na, di ba, we get offended. Malay ko ba? Sa dami nyong yan, napaka-special nyo naman para sa inyo ko lang gawin yung mensahe. Di ba? Pangkalahatan. And even all of us, it's for us. Kaya sa ministry, bawal ang matatampuhin. Minsan, pinaparaya mo na yan kasi, yun nga ang sabi ko, pag ang motivation mo, nakatingin ka sa kanya, ayoko na dito, toxic na masyado. Maliban na talagang sobrang lalim na, talagang di mo na Pero hanggat maaari, sa Diyos pa rin ang tingin, sa Diyos pa rin ang tingin. Diba? Yan ang mga bawal sa ministry. At sa ministry, bawal din ang marites, ha? Pag ministry, ministry lang. Diba? Mga simpleng karakter. Kung sa labas nga may karakter na hinahanap sa Diyos pa, no one is worthy. Mahirap talagang nasa ministry. But we strive to have a good character. But there is this danger in the ministry. Merong isang danger in the ministry. Na minsan, yung nandito ako sa ministry, ito yung aking magiging shield or panghugas sa aking kasalanan.
sin and ministry cannot dwell together. Cannot dwell together. Sometimes meron tayong mga blind spot na hindi natin nakikita, but they cannot see their sin because of their ministry. Hindi natin alam na, character pa rin yan eh. Hindi natin alam na meron tayong dinadalang hindi kaaya-aya sa Panginoon dahil minsan na-overwhelm tayo na nasa ministry naman tayo. Meron tayong mga behavioral sin, yung mga behavior natin na hindi pa rin natin may surrender, mga minimal, nagagalit tayo, minsan nakakapagsinungaling ng konti, mga minimal lang yan, hindi maiwasan, kino-confess natin. Meron naman tayong struggling sin. Ano yung struggling sin? Yung pilit mong pinaglalabanan, isuko, isurrender, you keep it private, hanggat maaari, dinidil mo to sa Panginoon, striving sin. Okay? Pero meron tayong mga blind spot sin. Ano yung blind spot sin? Yung hindi ka na aware na kasalanan pala itong aking ginagawa, nabubuhay ka sa isang buhay na puno ng kasalanan. Kaya mahalaga yung rebuke, mahalaga yung may nagtatama. Meron namang dwelling sin. Ano yung dwelling sin? Ito naman yung nag-give up ka na. Hindi ko na talaga to kaya at hinahayag mo public, pinapakita mo sa tao, sa mundo na ito ako. You don't strive to eliminate that sin. This is part of me. At may mga nadadamay na iba. At meron din naman tinatawag talaga tayong public sin. Pero mga kapatid, tandaan nyo, kahit kayo ay may puso sa gawain ng Diyos, kahit kayo ay may commitment, may concern, kahit talagang malalim ang dahilan nyo, but without the character. I've seen many people in the ministry involving even pastors, preachers, song leaders, marami. They have calling ones, they have concern, they are deeply committed, but because of the character, nakapasok ang kasalanan, it began their fall in the ministry. Hindi ka rin tatagal sa gawain ng Diyos. God will make a way para mawala ang Achan in the ministry. You see the life of Achan? Nagkakagulo sa templo, hindi sa lugar nila, hindi nila maintindihan anong mali. Na-discover nila meron silang kasamahang may mali. And God will unleash that. Huwag nating gagawin, mga young people, huwag niyong gagawing shield ang ministry na okay lang na ginagawa ko to. May pang-cover up naman ako. Ilalabas at ilalabas ng Diyos. And you know that, most of us, tayo naman lahat testimony of grace, nakabalik ulit sa gawain. Pero one thing is proven, hindi paghahaluin ng Diyos ang sin and ministry. And we will not allow the church to suffer. We are not all worthy. Parang ang hirap, ang bigat pala niyan. But we strive. We strive. Because genuine ministry, kung talagang totoo ang ministry, it draws you near to God. And it draws you near to God, it draws you far away from sin. Kung talagang totoo yung ating concern, yung ating ministry, it will draws you to God. At alangan namang papalapit ka ng papalapit sa Diyos. At papalapit ka rin ng papalapit sa kasalanan. Habang tunay kang nai-involve sa gawain ng Diyos, papalayo ka ng papalayo sa kasalanan. Hindi natin pwedeng bitbitin. So what does it takes to be in the ministry? Calling, concern, commitment, and character. Malalim din ang pamantayan ng Panginoon. But by the grace of God, we are not unworthy. Kaya nga pag tayo nananalangin dito, laging ang panalangin natin sa umpisa, Lord, patawarin nyo kami kasi talagang hindi naman perfecto. Meron pa rin. But Lord, it is only by your grace for enabling us counted in the ministry. But the question today, di ba? I'm not asking how long have you been here in the church, gaano ka nakatagal. You have the longevity. Matagal ka na. Ang tanong, your consistency. What is your ministry in the church? Be involved. Saan mang paraan pwede tayong gamitin ng Diyos for the growth of the church, for the expansion of the church, for the stability of the church. Let us get engaged in the ministry. Amen.